Magsikayo ang lahat para sa ating panalangin ng pangunahan ni Binibining Israel. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw sa inyo lahat, Section Marilita. Ako si Ginoong Roxar at Batalot at ako ang iyong guro sa araw na ito. Bago kayo muna magsiupo, ay ayusin muna ang inyong mga upuan na nakahanay at pulutin ang mga basura makikita sa ilalim at sa gilid ng iyong mga upuan. Pagkatapos ay itapon ang mga basura sa ating basurahan na nasa likod. Maliwanag ba? Maaari na kayong magsiupo. Kanina sa klase, Ginoong Berneo, may umibaba sa ating klase ngayon? Mabuti kung wala, talaga namang patunayan na nais pa ninyong matuto ng mga bagong aral. Mabuti naman kung ganon. Bago tayo magsimula, mayroon akong mga alituntunin sa klase nang sa ngayon ay maging maayos at matiwasay ang dalay ng ating klase. Maaari nyo lamang ikaw basahin ng tahimik. Ayan, maraming salamat. Inaasahan ko malinaw at magkakaintindihan tayo sa ating alituntunin sa loob ng ating klase. Bago magsimula ang talakayan ay magkakaroon tayo muna ng isang pangpasilidang gawain na pinagmamantahan hula larawan. Ito ang handa na ba ang lahat? Narito ang ating mga panuto. Sa larong ito ay sa gawain na ito ay hulaan ninyo ang mabubuong ng mga salita gamit ang mga larawang pinag-uugnay. Mayroon lamang kayong 10 segundo upang hulaan ang tamang sagot. Itaas lamang ang kanang kamay upang sumagot. Malinaw ba? Maliwanag ba? Mabuti. At ngayon, ayan ang taas si Ginoong Romanillos. Sa unang larawan ito ay ang tama, tugma. Sa pangalawang larawan, binibini ang upan, tama, ito ay ang sakmo. Ayan ang taas ng kamay si Ginoong Peron. Tama, ito ay ang taludtod. Ayan, Ginoong Romanillos, sa taas ka ng kamay. Tama, ito ay ang tula. Ang panguling larawan naman, bibiniulitan, tama, ito ay paksa. Dahil natapos na tayo sa ating unang gawain ngayon, sino ba rito ang mga nakakaalala sa ating mga tinalakay noong nakataang araw? Binibining ang upan. Ano nga ulit ang tinalakay natin noong nakataang talakayan? Tama, ito ay tula ni Biblia Perte na pinamagatang kultura ang pamahalaan ng nakaraan, regalo ng kasulukuyan at buhay ng kinabukasan. Ano ang pangunahing layunin ng isang tulang naglalarawan? Binibining ang buka. Tama, ito ay ang naglalarawan na pukawin ang iminasyon ng mambangsa. Ano ang apat na elemento ng tulang naglalarawan? Binibining Serna. Tama, ito ay mga kayutay, larawang diwa, estilo ng paglalarawan, maayos na estruktura at tema. At ang pang-apat ay ano ang relasyon ng kultura sa tulang naglalarawan? Binibining Castilla. Tama, ito ay sa tula ni Bella Verde na ang kultura ay itinuturing ng pamahalaan ng nakaraan na tradisyong hinana ng mga ninuno, regalo ng kasulukuyan na bagay na dapat na pahalagahan at sa kasulukuyan na isa sa buhay pinabukasan ng patuloy na umiiral at ingatan para sa ating susunod na henerasyon. Ngayon, alamin naman natin kung ano ang ating layunin na talakayan sa ating talakayan ngayong araw. Narito ang ating layunin. Maaari nyo lamang ito basahin ng tahimik. Bago tayo dumago sa ating formal na talakayan, ngayong araw ay magkakaroon muna tayo ng panibagong gawain ay pinamagatang pintig ng boses. Narito ang mga panuto. Sa gawain ito ay klase ay hahatiin ang sapat ng pangkat. Ito ang unang pangkat, pangalawang pangkat at ikatlong pangkat. Magbibigay ako ng mga papel na naglalaman ng mga piling tula
ito. Habang nagbabahagi ang pakasal at ang bawat pangkat ay makikinig mabuti upang maunawan ang pinatayan. Malinaw ba? Ngayon, ang unang pangkat ang magsisimula na. Magaling bigyan na ng sigabong palakpakan. At susunod naman ay ang pangalawang pangkat. Magaling bigyan ng sigabong palakpakan. At susunod naman ay ang ikatlong pangkat. Mahusay at magaling bigyan ng isang masigabong palakpakan. Ang unang pangkat ay ang kanilang binabahagi ay pinamagatang ang aking lolo at ang dalawang pangkat naman ang posporo ng Diyos de Jose Corazon de Jesus at ang ikatlong pangkat naman ay ang soneto ng pag-ibig. Ngayon naman ay ano ang iyong napansin sa ating ginawang gawain? Pinili ni Castilla, ito ay mga tula, bigyan ng sigabong palakpakan. Ano ang iyong mga nararamdaman habang binabasa at pinakinggan ang binasang tula? Binibini ni Israel? Tama! Nalungkot, ang kanyang nararamdaman ay nalungkot, may sakit at bighapi. Patunay yan na iba-iba tayo sa mga karanasan at pagsasabuhay sa binigay na gawain. Ang inyong mga sagot ay tama dahil ang pag-aaral natin ngayon ay patungkol sa tula, kung saan ang ito ay patungkol sa pagpapahayag ng damdamin. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ngayon ay tumutukoy sa tulang liriko. Ano nga ba ang tulang liriko? Handa na ba kayo? Malinaw. Ang tulang liriko, ito ay tula ng damdamin. Parang diary na karta na isang nasusulat sa isang tula. Ang focus ay emosyon, iniisip at mga nararamdaman habang ikaw ay nagbabasa. Mga uri ng tulang liriko. Una ay awit na isang tula na tumutukoy sa pag-ibig. Malinaw ba? Pangalawa naman ay ang Eliya, na kung saan ay tumutukoy sa isang tula na may gumawa sa kanyang buhay. Pangatlo naman ay ang Oda, kung saan ito ay isang marangal at puno ng paghanga. At ang pang-apat naman ng uri ng tulang liriko ay ang Dalita, kung saan ito ay mga tula na pagsamba. At ito ay nagbibigay ng bigaya at pagpapasalamat o kaya tinatawag natin na nagkakaroon ng paniniwala o devosyonal. At ang pang-lima naman ay ang soneto, na kung saan ito ay mga tula na maingat sa pag-iisip, na kung saan ito ay kailangan ng masinsinan at malalim na may inserasyon. Binubuo ito na 14 na linya at nagpapakita ito ng suliranin at paliwanag. Malinaw ba? Ayan. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng inaasahan ko na naunawaan ninyo ang ating tinalakay o bumlubos na kung nasiguro na mayroon kayong natutuwan sa ating nilalakay, ay magtatawa ako upang sagutin ang aking mga katanungan. Malinaw ba ang aking palungkot? Kung gayon ay ano ang ibig sabihin ng tulang liriko? Binibining ulitan. Ayan, ang tulang liriko ay isang uri ng tula na naglalahad ng personal, damdamin at slobin ng karanasan ng isang makaka. Pangalawa naman ay ano-ano ang mga uri ng tulang liriko? Binibining butay. Ang mga uri ng tulang liriko ay awit, iliya, dali, oda, at soneto. At ano naman ang awit Ginoong Peron? Maraming salamat. Ang awit ay tula tungkol sa pag-ibig at dadam. At ano naman ang iliya? Binibining, tama ang tula. Ang iliya ay tula ng pagdadamhati at pagyamang alalasay yung ako. At ano naman ang oda? Binibining serna. Tama ang tula ay ang oda ay tula sa nagbibigay puri o papuri sa isang bagay. At ano naman ang galit Ginoong Carlo? Ang galit ay may tula na papuri sa Diyos. At ang papuri naman ang soneto, Ginoong Bermeo. Tama ang soneto ay may tula na may apat na taludtod. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng isang maikling gawain na pinamagatang na ipapakita ko sa inyo. Ito ay pinamagatang ang bayan ko. Na kung saan ay bibigyan ninyo ng refleksyon at ipinig kayo ng mabuti at isulat ito sa isang
matapos na ang 10 segundo? Ngayon naman, ay kayo ay magpapakita ng pagiging aktibo sa klase. Kaya naman, upang lubusan pa ninyo at tutunan ang ating talagayan, ay magkakaroon tayo ng isang gawain na tatawagin natin tula itanghal mo. Ako ay magpapakita lang ninyo sa inyo ng iba't ibang tula dito sa pamamagitan ng video. Hahatiin ko ang klase sa tatlong pangkat. Ito ang unang pangkat, pangalawang pangkat, at ikatlong pangkat. Bibigyan ko ang bawat ng pangkat isang uri ng tulang liriko mula sa mga pinakita ng bawal ninyo at ito ang tatanga sa klase na may rastong damdamin at pag-umama sa tula. Bibigyan ko kayo naman ng 2 minuto upang sa bilang paghahanda sa inyong presentasyon at bibigyan ko na ng 3 minuto para sa ating pagtatanghal. Naiintindihan ba ang ating gawain? Para sa unang pangkat, Kami ako'y nakita ko. tapos na. Para sa pangalawang pangkat, tapos na. Para sa ikatlong pangkat, tapos na. Ngayon ay ang unang pangkat ay nagbabahagi na sa kanilang unang sa kanilang presentasyon. Bigyan ng sigaw ng palagpagan ang unang pangkat, ikalawang pangkat, magaling at pahusay, bigyan ng sigaw ng palagpagan at ang panguling pangkat, magaling, bigyan ng sigaw ng palagpagan. Ang unang pangkat ay ang pinapakita ang tulang Elian, ikalawang pangkat naman ay pinapakita ang dali at ang ikatlong pangkat naman ay pinapakita ang tulang Oda. Hindi lang dito sa 4 na sulok ng silid-aralan matatapos ang ating talagayan. Ngayon ay bago kayo magsisiuwian sa inyong mga bahay, ay iiwan ako ng isang takdang aralin na tinatawag na likhang damdamin pagbuo ng sarili tulang lingko. Gagawa kayo ng isang tulang lingko na binubuo ng 2 sakdong lamang. Maaari kayong pumili ng anumang uri ng tulang lingko, maaaring awit, iliya, oda, soneto, at iba pa. Gamitin ang mga gustong paglalarawan mga salitang nagbibigay buhay sa tula at imay nakakatulong upang maramdaman ng mambabasa ang nais ninyo iparating at isulat ninyo ito sa isang buong papel at ipasa ninyo ito sa susunod na klase. Naiintindihan ba ang aking panito? Malinaw. Maaari niyong kunan ng larawan ang takdang aralin. Tapos na ba? Bago kayo magsiuwian, maaari niyo ba magsitayo ang lahat? Ayusin ang inyong mga upuan at tingnan ang inyong mga upuan kung mayroon pa bang mga basura at ito ay pakipula at itapon sa ating basurahan. Maraming salamat!